Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, bakit hindi po palawakin ang iyong territory upang maresolba ang issue? O maaari kang magdala ng mga alipin para sa iyo na sipsipin ang mga tukso? Pagtatanong ni Yon Song Choi. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, kaya sinasabi mo na maaari tayong magkaroon ng isang uri ng tukso at pagnanais na sakahan? Ito ay isang bagay na ikaw lamang ang naisip dahil ikaw ay dating isang mortal. Nagtanong naman si Yon Song Choi na, kung ano ang kanyang ibig sabihin. The undefeated avatar of training, ang mga constellation ay hindi ma-enjoy ang mga mahahalagang kalayaan katulad ng mga mortals. Tulad ng kung paano ang pagkatalo at catamaran ay hindi pinahihintulutan para sa iyo bilang isang konstelasyon. Hindi ako maaaring makisali sa mga bagay sa labas ng teritoryo ng mga pangarap at pagnanasa ayon sa gusto ko, kung hindi ko nais na ipagsapalaran ang pagkawala ng aking existential at maging isang mas mahinang nilalang. Kailangan kong magbigay ng mataas na kalidad at lubos na komplikadong pagnanais sa mga bangungot. Hindi ang simpleng pagnanais na nagmumula sa takot o pagsupil, ngunit sa halip ay mga pagnanais na tumagas mula sa nagbabagong mundo. At pagnanais ng mga tao na makamit at tulad nito. Ako, na Diyos lang ng mga nightmares, ay hindi makakapagsingil ng realidad sa sarili. Sinabi naman ni Yon Song Choi na ibig mo sabihin hindi ka mabubuhay na wala ang iba para pala itong pakiramdam ng ki. Katulad ng parasito, tama wika naman ng Dreams and Greed. Sinabi naman ni Yon Song Choi na, tila ito ay kakaiba. Sa madaling salita, gusto mo makipag-alyansa sa isang mahina at hindi sakim na constellation. Sumang-ayon naman dito ang Dreams and Greed. Ngunit papaano kung ipakita mo sa akin ang lahat ng iyong kahinaan? At papaano kung samantalahin ko ito? Pagtatanong naman ni Yon Song Choi. Sinagot naman itong Dreams and Greed na, baka ganon, ngunit naisip ko na mas mahusay ka kaysa sa iba pang mga konstelasyon. Ang constellation ng Dreams and Greed ay hindi sinabi sa kanya na ang kanyang paghatol sa kanya ay batay sa Yon Song Choi pangarap at pagnanais. Kung isisiwalat nila yon, itinaya nila ang pagkakataon na siya ay maging pag-alid. Sinabi naman ni Yon Song Choi na, hindi ka ba medyo pabaya? Sa tingin ko hindi mo dapat ginagawa yon sa loob ng abyss. Ang konstelasyon ay maaaring makakita ng isang napakalaking pagnanasa na nagmumula kay Yon Song Choi. Ngunit walang pagnanais para sa kapangyarihan ang maramdaman mula rito. Ang nakikita lang nila ay 1,000 suntok ng celestial na suntok sa isang araw. Kung magsisimula akong mag-slacken off thinking na master ko ang martial arts, haantong ito sa pagkawala ng kalamnan. Walang pagkawala ng lakas sa loob. I will cook using every single cooking ingredient in the abyss. Hindi ko pa rin natapos ang training routine ngayon. Tapusin ko agad pagkatapos nito. At walang katapusang dami ng pagnanais para sa pagsasanay. Napaisip naman si Yon Song Choi. At sinabi ang salitang yon ay talagang katiwa-tiwala. Ngunit kailangan ko pa magtanong ng mga iilang bagay. Sinabi naman ng Dreams and Greed na magtanong lang siya ng kahit ano at susubukan niya itong sagutin sa abot ng kanyang kakayahan. Tinanong naman ni Yon Song Choi kung ano ba ang kailangan niyang gawin upang magsagawa ng isang alyansa at magkakaroon daw ba siya ng responsibilidad. Na nag-iwan naman ng pagtataka at katanungan sa Dreams and Greed. Sinabi pa ni Yon Song Choi na, meron siyang mga bagay na dapat niyang gawin sa hinaharap kaya hindi siya ang makapagbibigay sa kanya ng assist. Napabuntong hininga naman dito ang Dreams and Greed. At tumawa ng malakas at sinabing, hindi pa siya nakakita ng constellation na katulad niya, na inaalala ang mga responsibilidad bago ang mga benepisyo na manggagaling sa alyansa. Hanggat ang mga ibang constellation ay hindi umaatake sa alyansa ay wala silang iba pang mga bagay na gagawin. Walang saysay ang paglakip dito ng mga hindi kailangang responsibilidad. Una sa lahat, ang constellation ay hindi gumagawa ng anumang bagay na walang makukuhang benepisyo dito. Kung mayroon kang mga bagay na dapat gawin, magpatuloy at gawin ang mga ito ayon sa gusto mo. Ang labanan sa pagitan ng mga konstelasyon ay tumatagal para sa isang eternity. Kaya kahit nasaan ka man, makakapagbigay ka ng tulong anumang oras. Sinabi naman ni Yon Song Choi na kung ganun sige tatanggapin ko ang alyansa.
Natuwa naman dito ang Dreams and Greed at sinabing napakagandang pagpili. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, isa lang akong rookie constellation kamakailan lang ako naging isa. At tiyak na maraming mapanganib na konstelasyon na gagamit ng kanilang karanasan para banta ang aking posisyon. May sariling plano si Yeon Sung Choi. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang alyansa ay mas mabuti na siyang mag-isa at baka makatulong ito sa paghahanap ng malayo para makabalik siya sa lupa. Sinabi naman ng system na, nakapasok na siya sa Association of Smaller Constellations na ipinagtaka naman ni Yeon Sung Choi. Sinabi pa ng system na ang constellation ay dapat tapat sa kanyang mga binibitiwang mga pangako at salita. Dahil kung hindi niya susundin ito ay magdudulot ng negatibong epekto sa kanyang existential power, at tila naiimagine niya ang kanilang alyansa, na tila binubuo ng mga matatanda. Ganito ba yun wika sa isip ni Yeon Sung Choi na tila naguguluhan? Hindi ba ito magandang pangalan? Pagtatanong ng Dreams and Greed. Pinagpapawisan si Yeon Sung Choi at sumang-ayon na lang sa Dreams and Greed. At sinabi sa isip na, seryoso ba sila? Ang tagal ko na ring nagkaroon ng social life. Sinabi naman ng system na, ang isang konstelasyon ay dapat makinig sa kanilang sariling mga salita kung hindi mo tutuparin ang iyong pangako. Maaari itong negatibong makaapekto sa iyong umiiral na kapangyarihan. Hindi mo ba nagustuhan ang pangalan ng alyansa wika ng Dreams and Greed? Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, hindi, naisip ko talaga na ito ay isang magandang pangalan mula sa kaibuturan ng aking puso. Totoo ba? Masayang tanong ng Dreams and Greed. Nang bigla sinabi ng system na, ang Cats Lava and Magma ay kamakaway sa kanyang harapan tanda ng kanyang pag-welcome kay Yeon Sung Choi. At mapapansin ang malakas na apoy sa kanilang gilid, na ikinabigla naman ni Yeon Sung Choi. Sinabi Cats of Lava and Magma gamit ang system na, bibigyan kita ng mas mahusay na pagtrato. Kung nagpasya kang maging lingkod ko, kung gaano kakatanga ang pumasok sa alyansa ng mas maliit na konstelasyon. Habang si Yeon Sung Choi naman ay may pagtatakang nakatitig lamang sa Cats of Lava and Magma. Isang pasang gala, pagtatanong ni Yeon Sung Choi. Makikita ang Cats of Lava and Magma na kamakaway sa kanya na nagpapahiwatig na kanya siyang binabay. Sinabi pa niya na pakikitunguhan sana niya siya ng pinakamagandang pakikitungo at ibibigay ang lahat kung nagdesisyon lang siya na maging kanyang tagasunod. At tinawag niya ito kung gaano ito katanga at nakapasok sa Alliance of Smaller Constellation. At tila natandaan na siya ni Yeon Sung Choi. Sinabi ni Yeon Sung Choi na, sa palagay niya ay nakapag-usap na sila dati. At tinanong niya ang Cats of Lava and Magma kung kabilang din siya sa Alliance of Smaller Constellation. Muli naman binati ng Cats Lava and Magma si Yeon Sung Choi sa pagsali sa Alliance of Smaller Constellation at tinawag niya itong isang pipi. Dahil sa hindi niya pagpansin dito sa nakaraang mga araw, sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, nasa harapan mo na ako pero nakikipag-usap ka pa rin gamit ang telepathy. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, walang mga konstelasyon na karaniwang hindi umaalis sa kanilang teritoryo. Ito ay isang pagpupulong ng Allied Constellation. Isang uri ng virtual na pagpupulong. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, I see so in terms of Earth magiging parang Zoom meeting ito. Kaya dapat ganito din ang pagkikita ng ibang Allied Constellation. At muli nagtanong si Yeon Sung Choi, kung nasaan ang iba, at tila umiwas ng tingin ng batang babae na si Dreams and Greed. At muli siyang tumingin naman sa Cats of Lava ang Magma, at sinabing ang mga kaalyansang constellation. Tila naman nanlamig ang Cats of Lava and Magma dahil mapapansin na nangalahati ang init ito sa katawan. At hindi nakakibo, napaisip naman si Yeon Sung Choi at sinabing, huwag niyong sabihin sa akin, na kayo lang dalawa, at tila ang dalawang constellation ay pinagpawisan ng malamig sa kanilang kahihiyan. Nagalit naman ang Cats of Lava and Magma at sinabing ano naman ang mali dun. Nagbabanta ito na hindi ka bibigyan ng regalong inihanda nila para sa iyo. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na may pagtatanong na, hindi naman ako nadismaya. Kahit papaano isang regalo. Sinabi naman ng Cats of Lava and Magma na, narinig ko na nangungulekta ka ng mga adamantium and orichalcum. Sinasabi nito na kung nais mo ay maaari itong gumawa ng mga bagay mula dito para sa iyo. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, ang Cats of Lava and Magma ay isang sikat na blacksmith constellation dito sa Abyss. Na ikinagulat naman ni Yeon Sung Choi.
Sinabi pa ng Dreams and Greed na, sabi niya na sa iyong pumasok sa alyansa, gagawa siya ng sandata bilang regalo sa iyo. At tila makikita ang Cats of Love and Magma na tila nag-irap na may pagmamalaki sa sarili at sinabing. Nagrereklamo na kung sasabihin mo yun sa stupid constellation, magiging bongga siya. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, hindi niya iniisip ang regalo sa pagsali niya sa alyansa. Sinabi naman ng Dreams of Greed na, mukhang humanga ka, sumang-ayon naman dito si Yeon Sung Choi at sinabing. Pero sa ngayon wala akong masyadong ork-alom. Gusto kong humiling pagkatapos kong mangolekta pa. Sinabi naman ng system na, ang pusa ng lava at magma. Itinagilid nito ang ulo sa pagkalito. Ito ay nagtatanong siya kung ang Dreams and Greed ay hindi nagbigay ng regalo kay Yeon Sung Choi. Oh, kaya, sinabi naman ng Dreams and Greed na, ang panukalang ito ay talagang naging mas maayos kaysa sa naisip ko. Tinanggap mo talaga ito bago pa man ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita tungkol sa mga regalo. Sinabi naman ng system na ang Cats and Love and Magma ay tinatawanan ng Tangang Constellation. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi sa kanila na, mangyaring huwag kalimutan, maaari akong umalis sa alyansa anumang oras. Ang Cats of Love and Magma naman ay, sinusubukang pagtawanan ito sa pagsasabing biro ito. Gaya ng sinabi ko kanina. Ang mga constellation ay kadalasang matako at makasarili. I have prepared some things beforehand that you might take interest in. At isang bolang enerhiya ang iyong inilikha at ibinigay sa Yeon Sung Choi. Sinabi pa ng Dreams and Greed na, muli kitang tinatanggap sa alyansa ng mas maliit na konstelasyon. At sinabi ng system na nakatanggap siya ng A-rank martial arts scroll. Pagsipsip, at nakatanggap pa siya ng ork-alum ingots. Nabigla si Yeon Sung Choi at sinabing, ang teknik na ito ay parang isang energy drain magic. Ang pamamaraan ng pagsipsip na orihinal na nagmula sa mga bangungot. Ngunit naniniwala ako na ito ay magiging mas kapaki-pakinabang kapag nakita mo ito. Talagang wala kung ang bangungot ay talagang pinagkadalubhasaan ng diskarteng ito. Nagtanong naman si Yeon Sung Choi na, paano ba naman sinabi naman ng Dreams and Greed na, kung ang isa ay hindi isang magaling na martial artist gaya mo, mas mahusay silang matuto ng magic. Oh ho, marami ka nang nakolekta mula noong ikaw ay naging isang mortal. Gaano katagal ka nakakolekta ng ganito kalaki? Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, I think around 10,000 years. Medyo matagal na simula nung tumigil ako sa pagbibilang ng taon. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, mukhang gusto mo ang regalo mo. Sumang-ayon naman si Yeon Sung Choi at nagpasalamat at sinabing, sa tingin ko ay makakagawa ako ng kagamitan na gusto ko ngayon. At tila bigla naglabas ng matinding apoy na kapangyarihan ang Cats of Love and Magma. At sinabi ng system na, ang Cats of Love and Magma ay nagtatanong ng may pagkasabik. Na kung ano ang equipment na gusto niyang gawin para sa kanya. Sinabi pa niya na sa dami nito ay makakagawa siya ng espada at pananggalang. At may kumpiyansa siya na magagawa niya ang anuman na naisin niyang design at nagsuggest siya kay Yeon Sung Choi na gawin ng isang pananggalang na gawa sa adamantine. At isang espada na gawa sa ork-alum. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, hindi yon ang mga uri ng kagamitan na gusto ko. Sinabi naman ng Cats of Love and Magma na, ito pagkatapos ay nagmumungkahi ng isang palakol o armors. Ngunit ito ay nag-aalala na ang adamantine ay hindi sapat upang makagawa ng isang set ng baluti. Ngunit sinabi ni Yeon Sung Choi na ang gusto niyang ipagawa ay isang kasangkapan sa pagluluto. Gusto niya ng isang chopping board at frying pan, na gawa sa adamantine at mga pilak at pinggan mula sa ork-alum. Tinanong naman siya ng Cats of Love and Magma kung seryoso ba siya sa kanyang hinihiling na gawin. Sinabi ni Yeon Sung Choi na talagang seryoso siya sa sinasabi niya. At sinabi pa niya na ang iyong pangarap ay hindi na niya kayang makuha ang unang adamantine sa abyss. Nais ko ang pinakamatibay na kagamitan sa pagluluto, na kayang magluto gamit ang kahit anong sangkap sa abyss. Nag-KTNGI na naman ang dalawa. At tila isang parang lobo na naubusan ng hangin sa loob ang Cats of Love and Magma. Sinabi ng system na ang Cats of Love and Magma ay hindi sumasagot, malamang na ito ay patay na. Hello, wika naman ni Yeon Sung Choi. Ang Cats of Love and Magma ay nagdadahan-dahan sa kanyang sarili upang muling makapagsalita. Sinabi ni system na binubulong nito ng hipster, mamatay ka sa impyerno.
At ang Cats of Lava ang magma ay nagreklamo at nagsimulang magtrabaho. Sinabi ni Yeon Sung Choi na nararamdaman niya na may nagawa siyang hindi tama na bagay. Sinabi naman ng Dreams and Greed na ang pangako ay isang pangako at gagawin niya ito para sa kanya. Ngayon, katulad ng aking ipinangako ito na ang tamang oras upang sagutin ang iyong mga katanungan. Tinatanong mo kung ano ang awakening. Sumang-ayon naman si Yeon Sung Choi at sinabing isa lamang siyang baguhan na tumatahak sa landas ng constellation. Matapos na talunin si Var Igos at makarating sa transcendent na rank, nakita ko ang mensahe na ito mula sa universe. The resonance from the universe ay unti-unting lumalakas. Naghihintay ang mundo sa iyong sigaw. At ang mga huling sinabi ni Var Igos na magiging isa dapat akong constellation, nagtataka ako kung ano ang ibig sabihin nito. Na ako ay nananatiling isang tao na malakas dahil isang martial artist. At kailangan ko pa ng mga ibang bagay upang maging isang constellation. Sinabi naman ng Dreams and Greed na hindi. At sinabi pa niya na sinasabi ko na sayo na isa ka ng ganap na constellation. Na tila hindi naman nakuha ang ibig sabihin ni Yeon Sung Choi. Sinabi pa ng Dreams and Greed na dito ay walang mga constellation na baguhan o mga trainee. Ang constellation ay napakasimple bilang isang constellation. Sandali lang, kung gayon ano naman ang awakening, hindi ba't sinabi mo na hindi pa ako na-awaken? Pagtatanong ni Yeon Sung Choi. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, sinabi ko lang yan, dahil hindi ka naliwanagan tungkol sa iyong existence yet. Hanggang ngayon itinuturing mo ang iyong sarili bilang isang baguhan. Naiintindihan ko kung saan ka nanggaling dahil sa iyong kakaibang pag-iral maging sa lahat ng constellation. Natataranta naman nagsalita si Yeon Sung Choi na anong ibig mong sabihin na ako ay kakaiba dahil ba na ako ay isang martial artist? Meron bang mali sa hindi ko kayang paggamit ng magic kahit nasa abyss? Sinabi naman ng Dreams and Greed na, masasabi kong matagal ka nang nag-iisip ng mga yon, gayunpaman, hindi yon ang ibig kong sabihin. At hinawakan niya ang ilong ni Yeon Sung Choi gamit ang kanya hintuturo at sinabing, ang sinusubukan kong sabihin ay napakapambihira na para sa isang mortal na, katulad mo ang maging isang constellation. Hindi ba minsan nabangungot ka rin? Kaya yan ang iniisip mo tungkol sa akin. Naging constellation ako isang araw sa labas, nang wala kahit saan. Ang Dream and the Seer na nagpapalabas ng nightmares. At ako ay isang nilalang na nagmula sa umiiral na kapangyarihan ng gayong pagnanais at mga pangarap. At ako ang pisikal na nanggaling mula sa constellation of Dreams and Desires. At ito ang kaso sa iba pang mga constellation. Kahit na ang Dominator of Blood and War at ang Cats of Lava and Magma. Parehong lumitaw lang kung saan bilang isang constellation. At ako na ang pagkakaroon ay isang konstelasyon. Ako ay namangha ngunit bigo sa iyo, na hindi maaaring tanggapin ang iyong sarili bilang konstelasyon. So ang pag-awakening ang ibig mong sabihin, tanong ni Yeon Sung Choi. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, wala naman masyado, tanggapin ang iyong sarili bilang isang konstelasyon. Ganun lang ba kadali yun, pagtatanong ni Yeon Sung Choi. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, hindi masyado, hindi mo ba nalampasan ang pinakamahirap na landas sa landas ng isang konstelasyon? Marahil ay nadidismaya ka na wala nang mas mahihigpit na landas na natitira sa landas patungo sa isang konstelasyon. At tila napaisip si Yeon Sung Choi. At siya ay pumikit at huminga ng malalim at sinabing, I am Iron Man, este constellation. At isang malakas na bugso ng liwanag ang naganap. Sinabi ng system na ang resonance from the universe ay na-activate. Ang mundo ay tinanggap ang iyong paglabas ng iyak. At makikita ang lugar kung nasaan sila na tila nababalutan ng puting liwanag. Sinabi ng system na ang The Undefeated Avatar of Training ay ginagamit ngayon ng otoridad bilang isang constellation. Tinak pa ng Dreams and Greed ang kanyang mata dahil nahihirapan siya na ito ay panghawakan. Sinabi ng Dreams and Greed na ang pagsilang ng bagong bituin. Habang makikita ang paglabas ng adult na si Killua sa Dark Continents. Sinabi ng Dreams and Greed na, sa pinakamalalim at pinakamadilim na paligid ng abyss. Habang makikita si Yeon Sung Choi na tila kamukha ni Killua na may 6 eyes ni Gojo Satoru. Isang tanawin na dapat hawakan. Ang pagsilang ng bagong bituin. Sa pinakamalalim at pinakamadilim na paligid ng abyss. At makikita ang isang lugar. At may isang malakas na pagsabog ang naganap. Isang incubus ang tila lumitaw. At may kinakalaban na isang malaking hambog na halimaw.
At nagpatuloy ang kanilang harutan. Napangiwi ang Incubus at sinabi sa kanyang isip na ang kanyang tender loving care na pag-atake ay hindi tumatalab. At bigla may isang system ang nagpakita sa kanya. Sinabi ng system na ang The Undefeated Avatar of Training ay nanunood sa kanyang pakikibaka. Na ipinagtaka ng Incubus. Sinabi ng system na ang Undefeated Avatar of Training ay nag-o-offer sa kanya ng blessing. Na ikinagulat ng husto ng Incubus. Na tila hindi makapaniwala. At nagpasalamat siya ng buong puso at sinabing babayaran niya ang kabutihan neto. At makikitang inatake na niya muli ang hambog na halimaw. Sinabi ni Yeon Sung Choi na, "Oh, kaya ganito ang gagawin ko, parang alam ko na kung paano gawin, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam. Maaari akong magdala ng isang medyo makabuluhang pagpapala sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kaunting kapangyarihan at maaari akong magpadala ng mensahe sa kanila." Sinabi naman ng Dreams and Greed na alam ko na ikaw ay nasa sabik ngunit ano ang iyong ginagawa sa alagad ng iba. Humingi naman ng pasensya si Yeonsong at sinabing hindi niya ito agad na pag-isipan. Sinabi naman ng Dreams and Greed na okay lang ito dahil sila naman ay magkaalyado na. Ngunit ito ay maaaring maging problema kung ito ay may isa pang konstelasyon mangyaring mag-ingat sa iyong mga aksyon. Sinabi naman sa isip ni Yeonsong Choi na, tama ang Dreams and Greed na kailangan muna niyang pag-isipan bago siya gumawa ng action. Ang tagasunod ng isang constellation ay napakahalagang aspeto direkta na related ito sa existence at authority. At ang paggamit ng autoridad o impluwensya sa lingkod ng iba ay maaaring makita bilang isang nakakasakit na aksyon. Tila pinapakita ang halimbawa na may dalawang constellation at isang servant ng isa sa kanila. Sinabi ni Yeon Sung Choi sa isip na, naisip ko sana ito sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito sa loob lamang ng ilang sandali. At ito ay pareho para sa aking isa pang problema. Hindi ko alam na constellation na pala ako. Kaya patuloy akong gumagawa ng mga katangahan para maging isang constellation. At kahit na ang lahat ay talagang nawala sa gitna ng bangin. Napagkamalan kong ito ang Goddess Trails. At naisip ko pa ang Mana Storm bilang isang uri ng maginhawang transportasyon. O isang landas ng ilang uri. Sinabi ni Yeon Sung Choi na, ngayon kung babalikan ko lahat ng aking nakaraan na mga aksyon tumalon ako sa anumang pagkakataon na iniisip na ang lahat ay pagsasanay. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, pakiusap alalahanin mo ang constellation site ay hindi limitado sa tabi mismo nila. Kung magagawa mo makakuha ng tagasunod mag-focus ka sa kanilang pag-iral. Hindi maaari wika ni Yeon Sung Choi meron akong tagasunod dagdag pa niya. At makikita ang mga onyx mula sa malayo na pinagmamasdan ni Yeon Sung Choi. Mukhang maayos naman sila. Sinabi naman ng Dreams and Greed na, pwede niyang gamitin ang kanyang existential power upang palawakin ang kanyang nakikita. At ang kanyang nagamit na existential power ay magre-recover at ang existential power ng constellation ay kailanman ay hindi pa naabot ang hangganan neto. Kaya walang mapapala kung itatabi mo lang ito. Iniisip naman ni Yeon Sung Choi na tila ito ay isang MP sa isang laro. Sa pamamagitan ng paggamit ng constellation sa authority neto magagamit nila ang kanilang mga tagasunod upang mahalughog ang abyss sa mga bilang. At magagamit nila ang kanilang mga kaaliadong constellation upang maintindihan itong walang hanggang abyss. At ang mga kaalyado ay maaari nilang maibahagi ang kanilang mga nakikita. Ngayon na ikaw ay naging aming kaalyado. Ibabahagi ko sa iyo ang aking nakikita. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, meron doon na hindi ko nakikita kahit na ibinahagi mo sa akin ang iyong nakikita. Baka ang iyong tinutukoy ang mga patibong ng mga nightmares. Maaari mong itago ang iyong lugar na hindi mo nais na makita kahit na magkasama ang iyong paningin wika naman Dreams and Greed. Bakit mo ito itinatago? Pagtatanong ni Yeon Sung Choi. Ngumiti naman ang Dreams and Greed at sinabing dahil ito ay nakakahiya. And dahilan kung bakit ipinadala ko si Arnie upang batiin ka. Dahil sa lahat ng aking mga tagasunod ay nakukuha niyang makontrol ng patas ang kanyang pagnanais. Ang nightmares ay may mahirap na oras upang magtagumpay sa mga tukso. At naalala niya ang dalawa at ang pinagkaiba ng mga ito. Naiintindihan ko na ngayon, wika ni Yeon Sung Choi, meron ka pa bang ibang mga katanungan? Pagtatanong ng Dreams and Greed. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na wala na at sa palagay niya ay okay na siya ngayon. At nagpasalamat siya sa pagbahagi ng kaalaman.
Sinabi ng Dreams and Greed na nakaka-ginhawawa na makita ang isang constellation na alam kung paano ipakita ang kanilang pasasalamat. May isang bagay pa, ikaw ay isang constellation na mag-uumpisa sa paglalakbay. Pakiusap, mag-ingat ka sa iba pang mga constellation. Sa huli, ang resulta ng mga away sa pagitan ng konstelasyon ay napagpasyahan ng sinumang may pinakamaraming tagapaglingkod at sa makatuwid ay may mas mataas na existential na kapangyarihan. Nakita ko, isa sa isip ko yan. Wika naman ni Yon Song Choi. Sa langit, sa labas ng langit. Ang posisyon ni Yon Song Choi ay sa kasalukuyan, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagsasanay, ay simula pa lamang. At iyon ay ang constellation ng Abyss. At dyan muna po magtatapos, abangan ang next chapter, huwag apurado. Peace out.